Dear Brother Bador, ako po si Lori, 22 years old po ako. Isa po ako sa mga tagapakinig ninyo na gusto rin pong mag-share ng di ko malilimutang pangyayari sa aming buhay ng inay. Nagisnan ko na pong wala po sa amin ang tatay ko. At si inay na lang po ang kasama ko sa paglaban sa buhay. Sige, Mika. Kita tayo bukas paglabas ko sa trabaho. O sige, bye. Nay, nasaan na kayo? Nandito ako sa kusina, anak. Anong kailangan mo? Nay, inaantok na po ako eh. Matutulog pa ako. Huwag niyo po akong gigisingin ho. Kumain ka na muna bago ka matulog. Total, nakaluto na ako para hindi ka naman lipasan ng gutom, anak. Sige na nga. Baka mamaya dahil dyan, gisingin niyo pa ako. Mahirap magka-ulcer, anak. Di nga kita pinabayaan nung maliit ka pa ngayong laki ka na. Dapat aasikasuhin pa rin kita. Lalo na nasa trabaho ka. O sige po, inay, magsandok na kayo para sabay tayong kumain. O sige, anak, sumunod ka na sa kusina ha para makakain na tayo pareho. Marami pa rin akong gagawin Lalaban ko pa itong mga uniforme mo sa trabaho. O sige po, inay, susunod na po ako. Naku, kundi saan ako iniwan ni Rafael. Dalawa sana kami na nag-aasikaso kay Lori. Iniwan niya ako dahil sa babaeng nakilala niya sa opisina nila. Nagpakilala pala si Rafael na binata pa siya, kaya sumama yung babae sa kanya. Naalala ko pa ang lahat. Ayon sa kwento ng kasama ni Rafael. Awa tuloy ang anak ko. Anak, nandito sa ulunan mo ang uniform mo ha. Ayan, planchado na para isusot mo na lang bukas ng umaga. Sige po, inay. Ilagay nyo na lang po dyan. Makikita ko naman yun O sige anak, matutulog na rin ako. Para makagising ako ng maaga at makapagluto ako. Para makakain ka bago ka umalis. Opo, inay. Sige na po. May kachat lang po ako Sige na po, inay. Mika! Ano na? Ha? Wow, Lori! Talagang on time ka pag gigang usapan, ha? Siyempre, saan ba tayo pupunta ngayon? Bago ito. Talaga? Masaya dun Matututo ka sumayaw. Hindi yung puro pasyal lang tayo, friend. Oo nga Sa pupuntahan natin, may mga dance instructor doon. Oh, sige, Mika. Para pag may nag-post sa FB at nangangailangan ng talent na marunong sumayaw, pwede tayo. Shoot, friend! Pero aabutin tayo ng 3 hours doon, ha? Nagpaalam ka ba sa inay mo? Hamo lang si inay. Okay lang yun. Di naman mahigpit sa akin yun Pwede ako kahit saan ako magpunta. Kahit magdamagan. Tara na pala. Para di masayang ang oras natin. Tara na. Nako, bakit kaya wala pa si Lori ko? Mag-aalas 11 na ng gabi Bakit wala pa yung anak ko? O Diyos ko, wala pa naman akong telepono para tawagan ko yung anak ko. Baka kung ano na nangyayari sa anak ko. Naku, kailangan kong gilos ako. Hahanapin ko yung anak ko. Hahanapin ko si Lori. Okay girls, huli tayo sa step ng cha-cha. Sulit ang puyat natin, friend. Natututo na akong sumayaw. Siyempre naman. Interesado ang mga instructor na yon kasi
coordinator din sila sa mga TBC. At pag na-approve ka, syempre, kikita sila sa'yo ng malaki. Okay, friend. Tara na, uwi na tayo. Mag-uumaga na. Antok na ako. Ako rin eh. Sobrang antok. Parahin mo na yan, friend. Tamang-tama. Iilan lang sa kayo. Pwede pa tayo. Bakit bukas ang pinto? Mag-aalas 4 pa lang ng umaga, gising na siguro si inay. Siguro nagluluto na siya ng agahan. Inay? Inay? Nay? Ha? Wala si inay. Nadaanan kong bukas na ang tindahan ni Mang Kanor. Tatanungin ko siya, baka napansin niya si inay. Magandang umaga po, Mang Kanor. Magandang umaga naman, Lori. Ikaw ba yan? Opo, Mang Kanor. Hindi niyo ba napansin ng inay ko kung saan siya nagpunta? Wala po kasi siya sa bahay eh. Nako, hindi ha. Kararating mo lang ba? Opo, Mang Kanor. Abay, alam ba niya na dadating ka ng ganitong oras? Hindi po, Mang Kanor eh. Binaliwala ko ang pagiging maalalahanin sa akin ni inay. Nakalimutan ko na pag dumating ako ng 10 oras ay mag-aalala siya sa akin. Diyos ko. Pakinggan po ninyong bulong ko, Panginoon. Tulungan po ninyo ako sa paghahanap kay inay. Sana po walang nangyaring masama sa kanya. Nang dahil sa pagmamahal niya sa akin, hindi niya alintana ang panganib na darating sa kanyang buhay. Patawarin po ninyo ako, Panginoon, sa pagbabaliwala ko sa magulang ko. Pakinggan po ninyong bulong ko. May malapit na istasyon o pulisya dito. Pupuntahan ko. Baka nandun si inay. Inay? Oh, inay! Inay! Sorry po, Nay. Binaliwala ako kayo. Hindi ko iniisip na maring mag-alala kayo sa akin at hanapin niyo ako sa ganitong oras ng madaling araw. Mahal na mahal kita, anak. Ikaw pa rin ang baby ko na hindi ko pagsasawaang alagaan at mahalin. Salamat po, inay. Hindi na po ito mauulit. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig niyo sa mga bulong ko. Brother Bador, sa ngayon po ay masaya kami ni nanay. Inaasikaso ko na po siya, lalo na mga vitamins na kailangan niya. At ako na rin po ang gumagawa sa gawaing bahay na mabibigat tulad ng paglalaba ng aming mga damit. Damdam ni inay ang malaking pagbabago ko sa pakikitungo ko sa kanya. Kaya masaya na kami ngayon. Salamat po, Brother Bador, sa pagbibigay buhay po sa aking karanasan. Nagpapasalamat, Lori. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang kwento sa pangalang Lori. Bilang anak, tungkulin mong igalang ang iyong magulang. Magplano ng lakad para makapagpaalam ka ng maayos. Huwag yung meron kang biglaang lakad. Dapat ipinapaalam sa magulang kung sino ang kasama mo at kung saan ka pupunta. Unahing respetuhin ang magulang bago ang ibang tao para maging karespe-respeto ka sa mata ng tao. Ang paggalang sa magulang ay daan ng maayos at maginhawang buhay. Ephesians 6:1-3. Mga anak, obligasyon nyo sa Panginoon na sundin ang mga magulang nyo kasi yun ang tama.
Irespeto nyo ang tatay at nanay nyo. Ito yung unang utos na may kasamang pangako. Ito yung pangako. Magiging maganda at mahaba ang buhay mo. Salamatan ang Diyos para sa kanyang pag-ibig na nararamdaman natin sa taos-pusong pagmamahal at sakripisyong ibinibigay sa atin ng nanay natin. Kawikaan 10:1. Mga kawikaan ni Solomon. Ang pantas na anak ay nakapagpapasaya sa ama, ngunit ang mangmang na anak ay pasan ng kaniyang ina. Ang nanay ay nag-iisang tao na laging karamay. Siya ay nagmamahal ng walang kapantay, tagapagtanggol ng walang alinlangan. Lahat ay gagawin para umayos ang iyong buhay. Kaya habang nakakasama mo ang nanay mo, mag-enjoy, nakasama siya. Dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. At habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Heavenly Father, itinataas po namin ang aming ina. Kasama rin po ang lahat ng tumatayong ina sa amin. Salamat po sa aming ina na may pusong mapagmahal na nagbibigay saya sa aming tahanan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoon at aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.